kababayan, ito, umpisahan na po agad natin. Etong ating talakayan mga kababayan, dito po sa lumabas na balita galing po sa PCO. Alam nyo kasi mga kababayan, sabi ko nga, napakaganda at napakalaking bagay nitong na-achieve ng gobyerno ni PBBM ngayon. Yung mapaalis tayo mga kababayan, gray list, ano po, ng FATF mga kababayan, or etong Financial Action Task Force, dahil alam naman po natin mga kababayan, nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, talamak po talaga yung money laundering. Bakit mga kababayan? Dahil po yung sa Pogo. At dahil nga mga kababayan, pinayagan ni Duterte na maniubra ang Pogo dito sa ating bansa, iba't ibang klase ng krimen yung nai-relate mga kababayan dito po sa Pogo, kaugnay na mga kababayan yung mga money laundering. At ang isa pa dito mga kababayan, ang pinakamagandang benepisyo dito, mas madali na makakakuha ang ating bansa na mga investor mga kababayan, dahil nga napuksa na ng gobyerno at ipinakita ng gobyerno ni PBBM na talagang nililinis mga kababayan ng Pilipinas pagdating sa mga issue ng mga money laundering. At isa pa, malaking tulong din po ito sa mga kababayan po nating OFW, dahil unang-una, hindi na po masyadong magiging mataas yung mga remittances mga kababayan na binabayaran po nila. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Pangalawa mga kababayan, hindi na sila mahihirapang magpadala ng pera. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin etong nakita po nating balita mga kababayan galing po sa PCO mga kababayan, na kung saan sabi po dito, message of PCO Undersecretary and Palace Press Officer. Ang nagsasalita po dito si Atty. Claire. So ngayon, pakinggan po natin to mga kababayan. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga Pogo noon. Ayan mga kababayan, kasi kung titingnan nyo, di ba doon sa investigasyon ng Quadcom, lumabas po talaga doon mga kababayan na yung iba na nag-ooperate ng illegal na Pogo dito sa ating bansa, especially yung illegal na mga pasugalan, yung iba po doon nasasangkot sa mga money laundering. And then sa panahon po mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, talagang naging talamak mga kababayan etong mga operasyon ng Pogo mga kababayan, na naging dahilan para ma-relate po sila sa iba't ibang klase ng krimen. At ang isa pa dyan mga kababayan na pinakamatinding krimen na nai-relate mga kababayan dito po sa Pogo ay eto pong money laundering. At lahat naman po tayo mga kababayan ay naging saksi kung paano lumabas isa-isa yung mga ebidensyang yan na kung saan nare-relate talaga etong Pogo sa mga money laundering dyan po sa Quadcom mga kababayan. Lahat po tayo naging saksi na talagang etong Pogo ang isa sa nagdulot ng pinakamabigat na problema dito sa ating bansa. Buti na nga lang mga kababayan, naging presidente etong si PBBM at ipinaban ang operasyon ng Pogo dito sa ating bansa na naging dahilan mga kababayan para mabawasan yung mga krimen na related mga kababayan dito po sa money laundering. At ang isa pa dyan, di ba yung naaresto mga kababayan na pastor
nasasangkot din di umano sa money laundering. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, napakalaking bagay dahil napaalis tayo or nakaalis tayo dito sa gray list mga kababayan ng FATF. Ano po, napakalaking bagay niyan dahil unang-una, manunumbalik yung tiwala ng mga investor. Pangalawa mga kababayan, mas makakahikayat pa tayo ng maraming foreign investor. Ano po, dahil nga nasusolusyonan ng gobyerno ni PBBM yung mga ganitong klase ng problema katulad ng money laundering and then yung mga pagpupondo sa mga terorista, sa mga terorismo. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. Tama! At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 na kahit na napakalaki ng intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng International Watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances. Diba? Pati na po ang transaksyong pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees. Diba? At madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga... Wait lang, sabi dito, Sir Jake, sino ba yung mga tinatanggal sa PCO? Siguro baka sa next topic pag-usapan natin yan. Pero ang pagkakaalam ko lahat ng mga appointees ni PBBM pinagpapasa ng resignation. Mga kababayan, yun yung pagkakaalam ko siguro parang ang mangyayari dyan, i-evaluate lahat. Ano po, kumbaga, yung mga talagang magagaling sa trabaho, pwede sa trabaho, nagtatrabaho ng tama, yun yung i-retain. Ibig sabihin, yun yung mananatili, mga kababayan. And then, yung mga hindi talaga nagtatrabaho dyan sa PCO, yun yung mga babay na. Siguro ganun yung mangyayari dyan. Kasi mga kababayan, parang katulad lang naman yan dati nung kaya Trexie Cross Angeles, kung hindi na siya epektibo, ano ba ginagawa? 'Di ba tinatanggal? Kahit naman kayo, kung kayo may negosyo, kung kayo ay nasa gobyerno, let's say mga kababayan, kung kayo ang presidente ng Pilipinas, pag hindi na epektibo yung mga empleyado sa isang sangay ng pamahalaan, anong gagawin nyo? I-evaluate. Pagka nakita nyo na hindi talaga epektibo yung isang empleyado, anong gagawin nyo? Natural, tatanggalin na. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. O ayan, mga kababayan, di ba? Isang magandang tagumpayan para sa bansang Pilipinas ang mapaalis po tayo mga kababayan dito sa Financial Action Task Force. Dahil nga mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, patunay lamang yan na magaling ang presidente natin, patunay lamang yan na yung mga problema o yung ibang problema ng bansa ay nasusolusyonan ng ating presidente. Katulad na lamang nung issue ng mga money laundering, and then yung issue ng pagpupondo sa mga terorismo mga kababayan, at dahil nga magaling si PBBM, lahat ng yan mga kababayan, hindi man totally naalis,
napakalaki ng naibawas. Kaya nga nanggagalaiti mga kababayan dyan, yung mga mahihilig sa money laundering. Kaya nanggagalaiti yung ibang kaalyado dyan nung pastor na naaresto dahil mga kababayan, sa di umano bukod siya nasasangkot sa human trafficking, may bahid pa ng pagiging money laundering. Kaya nga kung titingnan nyo, nanggagalaiti yung iba nila mga kaalyado. Kasi nga, hindi nila matake na sa panahon ni PBBM ngayon, bawal na yung bawal na yung kahit kaibigan ka, mangungurap ka. Bawal na yung kahit kaibigan ka, magma-money laundering ka kung kailan mo lang gusto. So yan yung isang patunay mga kababayan na ang presidente po natin ngayon ay epektibo mga kababayan at talagang ginagampanan yung trabaho po niya. Napakasarap maging isang Pilipino mga kababayan, lalo na kung ganito mga klaseng balita yung nakukuha po natin. Napakalaking bagay mga kababayan ang nawala tayo sa gray list ng FATF. Napakalaking bagay dahil napakalaking tulong sa mga kababayan po nating OFW, and then napakalaking tulong din sa bansang Pilipinas kasi nga makakapanghikayat na ulit tayo ngayon ng mga foreign investor. So ngayon mga kababayan, ito pa yung isa. Diba? Ito yung unang kalat ni Duterte na nilinis ng administrasyon ni PBBM. Nasan pa yung iba? Eto pa mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba may gumuhong tulay? May bumagsak na tulay dyan sa may Isabela. And then mga kababayan, yung daw pong gumuhong tulay, ayon po dito sa Abante TNT Tunay na Tabloidista, yan po yung source natin. Yung daw pong pagguho ng tulay dyan daw po sa may Isabela ay pinapaimbestigahan na ni PBBM. At alam nyo mga kababayan kung ano yung sabi ng presidente? Sabi po dito mga kababayan, yan, eto post lamang March 1, 2025. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa kung ano ang dahilan ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Huwebes ng gabi ayon po sa Malacanang mga kababayan. Ibinunyag ito ni Palace Press Officer at Communication Undersecretary Claire Castro kasunod ng insidente na may naiulat na 6 na kataong nasugatan mga kababayan. Sabi pa dito, samantala, umapila naman si Castro sa mga local government unit, LGU, na regular na inspeksyonin ang mga infrastructure project sa kanilang lokalidad mga kababayan. Hinimok din ni Castro ang mga lokal na opisyal na makipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways or etong DPWH sakaling makakita sila ng mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura mga kababayan. So ibig sabihin, pinaiimbestigahan na ni PBBM. And then take note mga kababayan, bakit ba pinaiimbestigahan ni PBBM etong pagguho ng tulay na ito? Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo, sa mismong sinabi ni Atty. Claire dito mga kababayan, nagkausap kami ni Pangulo kahapon regarding this or do sa pagguho ng tulay. Ito talaga ay papaimbestigahan kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon. Kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Iyan ang sagot ng Pangulo, lalo na kung may bahid ng korupsyon. Kasi nga sa panahon mga kababayan, tandaan nyo po sa panahon ni PBBM, kahit pasabihin ka aliado ka, dati kang empleyado, basta may ginawa kang hindi maganda, talagang kailangan mong pagbayaran yon. Lalo na mga kababayan, at ang tinatahak ng ating gobyerno ngayon, paganda na ng paganda. Buhat nung napalis tayo mga kababayan, dun po sa FATF, kung magsusunod-sunod ito mga investigasyong ito at mapapatunayan talaga na may corruption dito, makikita ng taong bayan na napapapanagot yung mga tao mga kababayan or mga politiko na nasasangkot sa pangungurap ng pera ng mamamayang Pilipino. So dapat nga talaga na imbestigahan mga kababayan eto pong nangyari sa tulay na ito. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan sa laki ng pera, sa laki ng budget na ginamit dyan mga kababayan, kung tutusin dapat hindi na po yan gumuho Diba mga kababayan? Buti pa nga etong isang tulay na nakita ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo noong kahapon na dapat sana ganitong klase. Kita nyo yung haligi sa baba? Etong column sa baba mga kababayan. Ito po kasi video to Wait lang, i-mute ko na lang para hindi tayo makapiright nung sounds. Eto, tingnan nyo
Kita nyo kung gaano kaganda ng tulay mga kababayan. And then take note, matagal na po pala ito. Hindi lang ito bagong tulay pero sobrang tibay, sobrang ganda. And then napakaganda ng mga column niya mga kababayan. Talagang kung mapapansin ninyo, wait lang ha. Yan o, kung mapapansin ninyo mga kababayan, yung column nito, hindi po gabinti lang. Yung column nito mga kababayan, kung gaano kalaki yung tulay, ganun din kalaki or mas malaki pa nga yung column. So ngayon kung titingnan nyo, eto pong tulay na ito ay matagal na panahon na po pala. Ano po, etong Bonton Bridge mga kababayan sa may Cagayan. Isa sa pinakamahabang tulay dyan po sa Cagayan. At ito po pala ay ipinatayo nung panahon pa mga kababayan ng Marcos Sr. Yung era pa ni Marcos Sr. mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So kung makikita nyo pa nga dito ang nagcut pa nung ribbon. Ayan o. Eto pong si First Lady Imelda Marcos. Buti pa nga ito mga kababayan. Eto pong tulay na ito. Tumagal ng mahabang panahon at hanggang ngayon napapakinabangan pa ng mga kababayang Pilipino natin. Samantalang yung tulay na kabago-bago pa lamang mga kababayan, gumuho na agad. Diba mga kababayan? Kaya nga po sinasabi natin dito palagi, kahit kahapon, na dapat talaga maimbestigahan po ito. Kasi kung titingnan nyo, wala naman talaga sa design yung problema dyan. Ang problema dyan mga kababayan, yung implementation. Kasi nga, kung yung ginamit na materialis dyan, hindi po yung tamang materialis na naaayon sa tamang pagsusuri, talaga masasabi po natin na mahina po talaga yung magiging pundasyon nung tulay, lalo na't maliliit yung column, yung poste. Mga kababayan, kaya dapat po talaga maimbestigahan po yan dahil kung meron mang corruption dyan mga kababayan, dapat mapapanagot yung mga in charge dyan, especially mga kababayan, yung mga kontraktor na kumuha ng proyektong ito. Ano po mga kababayan, yan po dapat ang maimbestigahan dyan at malaman para hindi na pamarisan ng iba pa. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, tingnan nyo dito sa ating bansa, pasintabi po dun sa mga gumagawa, mga kababayan, ng instruktura dito sa ating bansa. Pero kung titingnan nyo mabuti, yun na nga lang kalsada Diba mga kababayan, tinitipid pa sa mga bakal. Yun na nga lang kalsada na dapat ay binabatbat ng bakal para tumagal yung kalsada. Ano yung ginagawa? Basta lang binubuhusan and then yung gilid lang yung nilalagyan ng bakal mga kababayan. Pero kung yung mga kalsada na ginagawa dito sa ating bansa, binabatbat na or dinadamihan na ng bakal, mga kababayan, di sana hindi kada taon nagbabakbak ng kalsada dito sa ating bansa. Dapat nga ang ginagawa nila, yung mga gumagawa ng kalsada or tulay dito sa ating bansa, dapat tinitibayan na po nila para isang gawaan na lang at kung magkaroon man ng konting problema, repair na lang. Mga kababayan, dapat gano'n na lang sana yung ginagawa. Pero kung mapapansin nyo, kada may gagawing kalsada dito sa ating bansa, walang bakal. Sa gitna ang nilalagyan lang nila yung mga tabi and then buhos. Pag nadaanan ng malalaking sasakyan, wala pang isang taon mga kababayan, binabakbak na naman, ginagawa na naman. Kaya nga po dapat magbago yung sistema ng DPWH. Dapat kung magpapagawa sila ng mga kalsada or tulay dito sa ating bansa, idaan nila sa tamang proseso, lalo na yung mga materialis na ginagamit, and then ayusin na nila yung trabaho para isang gawaan na lang. Hindi na yung kada taon binabakbak mga kababayan pagka nadadaanan ng mga malalaking sasakyan. Ano po? So maganda itong ginagawa ng administrasyon mga kababayan ni PBBM na iniimbestigahan po ito para malaman ng taong bayan na lahat ng mga politiko na gumagamit ng pera ng mamamayan ay may pananagutan.